Matagumpay na ipinagdiriwang ng mga Kristiyano ang araw na pagpasok ni Jesus sa Jerusalem, hudyat ng pagsisimula ng Semana Santa. Mga mananampalataya, hindi alintana ang mainit na panahon para mapabasbasa ng kanilang palaspas. Yan ang report ni J.M. Thompson. Bakas sa mga mata ni Nanay Lina ang kanyang pananalig sa magandang ginawa ng Diyos sa buhay ng kanyang pamilya, lalo na sa kanyang asawa. Lumaki na sa Quiapo si Nanay Lina hanggang siya ay magkaroon na ng sariling pamilya. 12 anyos pa lang ay nagtitinda na at deboto na rin ng Poong Nazareno. Malaki ang kanyang pasasalamat sa Panginoon dahil sa pagpapagaling sa kanyang asawa dahil ito ay cancer survivor. Kasi ako talaga deboto, simula pagkabata ko, naranasan kong pumasal ako. So ang lagi ko hinili sa kanya, gabay ng mga anak ko, apo ko, asawa ko, na sana pagalingin. Awa ng Diyos, yung sign ng doktor na pag namagal, lumaki ang tiyan, or nanghina siya na nanghina, nanilaw, yun, hindi naman namin naranasan. Kasi ayan ako, nakakapit ako sa kanya. Ito ay simbolo ng matagumpay na pagpasok ni Jesus sa Jerusalem bago ang kanyang muling pagkabuhay. Dahil sa mga sanga at dahon ng palma na inalatag ng mga tao sa daraanan ni Jesus habang nakasakay sa isang asno o donkey sa Ingles papasok sa Jerusalem. Sa pag-alaala ng mga Kristiyano sa pangyayaring ito, tinawag itong Linggo ng Palaspas. Mapapansin ang iba't ibang disenyo ng palaspas ng mga mananampalataya. Mayroong simple lang, mayroon din namang dagdag na palamuti. 50 pesos hanggang 100 pesos ang palaspas depende sa laki, kulay at disenyo. Ayon sa ilang nagtitinda, maayos naman ang kita ngayong palaspas kumpara noong nakaraang taon. Pero bakit nga ba patuloy pa rin ang nakagisnang ito ng mga tao sa kabila ng mga pagsubok na dinaranas ng ating lipunan? Si Nanay Calistra, matagal ng deboto ng Santo Domingo Church sa Quezon City. Aniya, hindi hadlang ang mga pagsubok o problema na kinaharap ng ating bansa, maging sa kanilang pamilya, para manampalataya. Sa katunayan, ayon kay Nanay Calistra, mas kailangan nating patibayin ang ating pananampalataya sa Panginoon sa ganitong panahon. Iba ngayon kaysa noon. Kasi ngayon ay maraming mga sakuna, mga pagsubok, kaya kailangan tayong lumapit sa Panginoon para siyempre siya ang provider natin, siya ang nagbigay sa atin ng buhay, siya lahat ang nagbigay ng kaayusan. Dito naman sa Quiapo Church, dagsana ang mga deboto na inaasahang hanggang gabi ay patuloy pa rin ng mga tao sa pagpunta para magsimba. As a family po, masaya po kasi kompleto po kami. And then, nagsisimba po kasi panata po namin tutuwing palaspas po. Ayon sa homily ni Reverend Father Marion Brian Makiraya, hindi lang makikita sa pagsigaw ng Hosanna o pagsisimba ang pananampalataya ng mga tao. Aniya, kailangan na sundan ng mga tao ang pangako ng Diyos dahil kahit gaano pa ito kadilim, nariyan pa rin ang Diyos. Dagdag pa niya, mahalaga ang pananampalataya ng mga tao lalo na sa gitna ng mga pagsubok dahil ito ay nakatutulong upang manatili silang matatag. Bit-bit ang pag-asang magiging maayos ang lahat. Ito ay ang ika-6 at huling linggo ng Kwaresma na hudyat ng pagsisimula ng mahal na araw o Semana Santa. Ang panahong ito ay isang pagkakataon para magnilay-nilay at alalahanin ang buhay ni Kristo sa buhay ng mga tao. J.M. Thompson para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.